Hello guys, good morning. And makikita nyo, medyo iba yung setup natin yan for this segment called Reality Check. Hindi tayo nagra-ride kasi ang totoo, nagpalit na rin ako ng camera. I'm using DJI Osmo Action 5 Pro ngayon. And yung mic kasi na binili natin dati, hindi siya para dito. Para siya sa talaga, Insta360. May dahilan kung bakit ako nagpalit na rin. No? Pero kwento na natin sa ibang segment. Ayan, kung mapansin nyo, medyo bumabagyo ngayon. Dito tayo sa Baler, Espacio Baler, shoutout. Lagi tayong suki dito. Kasi tayo na rin yung gumagawa ng content niya. For now, sana magtagal-tagal. Pansin nyo, bumabagyo ngayon. Bagyong Opong o Ompong. Not really sure kung anong pangalan niya talaga. And kita yata yung scar ko dito. Kaka-rough road yan. Shoutout sa PG1 Pinas. Siyempre dito sa Espacio Baler na pinag-i-stayan. Ayun, medyo napansin nyo naging busy nga. Tagal ko hindi nakapag-upload ng reality check. Kasi ang dami na namang nangyari. Sa mga nakakaalam ng personal account ko, alam nila na sumali ako ng rally nitong September 21 sa Luneta. Nag-participate tayo doon kasi alam nyo na. Ayan, let's just be clear, no? Yung segment na to ay na reality check is tungkol to sa kahit ano. Tungkol sa kahit ano out of travel and tourism. Baka sabihin nyo, pinopoliticize ko na rin yung page na bakit hindi puro travel ang i-ano ko dito. Bakit may nagslip na ibang topic. Ito lang yung segment na free ako sabihin. Free ako ipahayag ko ano yung gusto nyo rin pag-usapan, di ba? Sinoutout ko na rin naman yan noon, di ba? Ito kasing topic rin na to. Hindi ko siya pwedeng palampasin din basta-basta. This is a worldwide issue na nangyayari at present at realidad natin sa ginagalawan nating mundo. Nangyayari to sa Nepal, sa India. Itong corruption na to kaya nga nagkakaroon ng pag-aaklas. Revolution, no? Freedom to express, di ba? At nakikita natin yan sa bansa natin na talagang hindi rin nila tinatago, no? Na talagang makakapal na talaga yung mukha nila. Kumbaga hindi na nila tinatago, hindi na sila nahihiya about it. And makikita natin sa ibang Asian countries, no? Talagang they are standing up na hindi na nila kinakaya itong ginagawa ng mga pamumuno nila, ng pamunuan nila ng gobyerno. Sa korupsyon nangyayari worldwide to. Hindi ko alam kung trend ba to ngayon sa buong mundo na kailangan pag nakaupo ka sa gobyerno ay magiging greedy ka na. Hindi ko alam kung anong klaseng pinaggagawa ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno natin. Siyempre, hindi magpapatalo dyan ng Pilipinas. Numero 1 sa pagiging kurakot. Talaga naman, kahit noon pa nung martial law, existence ng martial law, o kahit before pa, talagang nagkakaroon ng pangangamkam ng pondo natin, ng bayan. Hindi na nawala eh. And again, remind ko lang sa mga bago kong manonood, na hindi porket page ko ay about travel and tourism, magiging bulag na ako sa mga nangyayari. Mahirap kasing manahimik, no? Lalo na kung nakasambulat na sa'yo sa harapan mo yung issue na nangyayari ngayon. Mahirap nang pumikit, no? Kasi realidad na to, nangyayari to. Inuulan ito yung mga Facebook feeds nyo, no? Yung social media feeds nyo. Kasi ito na yung reality natin ngayon. Ako bilang mayroong alam, no, sa nangyayari sa government yan, ipaliwanag ko lang. Nag-work ako sa, hindi ko napapangalan kung anong party list yun. Pero dahil kasi doon, mas namulat ako sa kung ano yung totoo nangyayari sa government natin yun. Nagtrabaho ako in and out sa Congress. No? Siguro mga 1 year din, 1 to 2 years din. Nagtrabaho ako sa isang party list. And unti-unti doon ako na-open, no? Sa kung ano yung reality na nangyayari sa atin yun. Sa Congress, ang mga dagdag bawas na yan, ghost employees na yan, totoong nangyayari yan sa Congress, guys. And kasi may opisina doon yung congressman namin. And nakita ko dun sa mga naka-liquidate is yung Dell na tig 30 plus thousand na laptop.
makikita mo doon naka-liquidate siya as 200,000. Ganon kakupal ang mga nasa Congress na. Hindi ko lalahatin pero 90% hindi malinis dyan sa Congress. Huwag na tayong magmaang-maangan. Kasi meron din akong tropa na nagtrabaho dyan. Ginawa siyang ghost employee. I don't know kung may nakukuha siya doon. Pero sinabi niya sa akin, inamin niya sa akin yun na ginawa siyang ghost employee sa Congress. Ayun, marami pang nangyayari sa Congress na hindi ko alam kung kailangan ko pa ikwento. Kasi kitang-kita naman natin ngayon kung gaano katalamak yung corruption na nangyayari sa atin. And ang nakakagalit pa kasi is kitang-kita na nakasambulat na sa mukha natin kung ano yung nangyayari. Is ginagawa pa tayong tanga sa mga hearing na to. Parang ginagawa pa nilang entertainment, no? Soap opera. Parang sila-sila lang din naman yung nagtatanong. Nagkukunwari pa sila na mawawala silang alam dun sa hatian na nangyayari. At sino yung kawawa, di ba? Tayo rin mga Pilipino. Nakakaawa na, nakakainis, nakakabwisit lang din talaga. Saka pasintabi sa mga DDS na mga kaibigan ko. Alam ko hanggang ngayon na yun, marami-rami pa rin kayo. Doon marami na rin namang na-open. Naging open na nagkamali sila. Ayun lang, tuwing naririnig ko kasi yung chant na Marcos Duterte, walang pinag-iba. Nagagalit kasi yung mga maka Duterte. Pero wag kasi nating wag nating isantabi na meron naman talagang ginawang mali rin ng Duterte administration. Hindi rin naman sila absuelto sa nangyayari. Sa time din ng Vice Presidency ni Sara Duterte, meron din mga pondong nawawala. No? Nasa na yung confidential funds, no? Yung special power of the vice, no? Hindi natin alam kung saan napunta yun, walang paliwanag. Sinabi lang nila na confidential funds nga yun. Ba't kailangan alamin? Siyempre kailangan alamin ng taong bayan kung saan napupunta yung pondo na yun. Kaya sa mga Duterte, please lang guys, huwag kayong magalit, no? Hindi naman absuelto yung mga Duterte dito. Unang-una, nag-uniteam kayo. Kayo yung bumoto niyan. No? Kayo yung bumoto niyan, no? Noong time ng unity, huwag niyong kalilimutan yan, guys. Kaya sila nanalo, kaya nakaupo yung mga nakaupo ngayon is dahil dun sa unity. Bago pa sila mag-away, bago sila mag-FO ni BBM, huwag nating isasantabi yun. Idea niya yan. Kaya huwag kayong magagalit kung naririnig nyo sa mga rally yung mga chant na yan. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Pasensya na guys, yun lang talaga. Ayoko magkaroon ng galit sa akin yung mga kaibigan kong DDS, pero aminin din natin, meron din talagang factor yun. Nung time pa lang ng COVID issue, nung time ni Duterte, no, meron ng, makikita mo may anomalya na dun. Sa PhilHealth, alam niyo yan guys, nagbabayad tayo ng tax sa PhilHealth, ng contribution. Ako sa akin, medyo sensitive pag-usapan yung about sa PhilHealth, no? Kasi namatay nga yung tropa ko dahil sa COVID na yan. Tapos ang nangyari is parang pinagkakitaan pa nila tong COVID. Yung vaccine, yung mga face mask niyan, mga face shield, yung mga ng DOH, mga panukala na maglagay ng plastic wall sa mga motorsiklo, pati sa loob ng kotse. Malinaw na pinagkakitaan ng ng health, nasa health, no? Yung PhilHealth ng DOH, yung COVID na yan. Hindi kagad sila nakapaglabas ng vaccine na nilalabas sa ibang bansa. Yun yung medyo kinakasama ako ng loob ng time na yun. Kaya may mga namatay at nadamay na rin yung kaibigan ko doon. Isa pa yung mga Marcos na yan. Nasa na yung Maharlika Fund, di ba? Yung mga pinagkukuha nila Romualdez, ako hindi ako naniniwala na absuelto talaga si Romualdez dyan. Linano kasi nila yung sistema na yan eh. Feeling ko ang pinaka nasa likod ng lahat ng to is si Amy Marcos. Hindi na ako matatakot mag-name drop kasi gaguhan na talaga itong nangyayari sa bansa natin. Nakagalit kasi yung buong Congress, no, halos. Para na silang may mafia sa loob. Katulad nga na nabanggit ko sa inyo, kahit naman hindi kakorap sa una, pag pumasok ka sa Congress, nakakorap ka na rin talaga dyan sa gobyerno natin. Kasi naniniwala ako, guys, na isang malaking sistema na siya. Kung bakit laging ang nakukulong is mga fall guy lang. Nagsimula yan sa drugs eh. Bakit ang mga nakukulong is mga tay-tay lang, yung mga nasa gilid-gilid lang. Wala naman talaga nakulong na big time, yung pumupondo sa mga yan.
Katulad din ng nangyayari ngayon, no? Puro hearing. Tapos parang ngayon, hawak na rin nila yung kapulisan, hanggang sa hawak na nila yung military. Hindi na natin alam kung sino yung kaaway natin at sino yung kakampi, kung sino yung totoo sa kanila. Tsaka ulitin ko lang ulit, no? Remind ko lang kayo ulit na itong segment na to is anything and everything under the sun. Hindi lang basta travel and tourism and about riding. This is reality check. Dito sa segment na to pwede kong sabihin or ibigay yung topic na gusto nyo. Sa ngayon is hindi ko lang talaga pwedeng palampasin tong nangyayari sa atin. Pero isipin nyo guys, paano nga ba naman ako makakapag-travel, may papakita yung ganda ng Pilipinas, tourism, kung yung sistema natin is rotten to the core? Ano ba yung may pagmamalaki natin? Magmamalaki ba natin ito nangyayari sa atin? Hindi, kasi alam ng buong bansa na may corruption din sa atin. Pag nakita nila na, ang ganda sa Pilipinas, ang ganda ng lugar, pero paano yung sistema natin? Isa pa, naniniwala kasi ako na yung pagkasira ng mga bundok sa Sierra Madre, ang dahilan din niya is yung mga construction company. And again, naglilink pa rin yan sa mga contractor at sa DPWH. Yung mga materials na ginagamit nyo, galing din yan sa mga bundok na sinisira nyo, I'm sure. Isa sa mga narinig na issue ko niyan is about yung sa Kaliwa Dam. Ang totoo guys, may nag-spill sa akin na hindi naman daw talaga dam ang ginagawa sa Kaliwa Dam, kundi minahan. Mining daw talaga siya. Hindi ko nababanggitin kung anong grupo yung nagsabi sa akin. Kwento-kwento tsaka chismis yun, pero hindi natin alam. Ako hindi ko pa personally nakakita yung Kaliwa Dam. Pero once na pumunta daw ako doon, if may chance, hindi nga daw kasi ako pwedeng magpalipad ng drone doon. Pinagbabawal at nakikita rin nila talaga na hindi daw talaga dam ang ginagawa doon kundi minahan. Ako I'm sure linked din yun sa nangyayari ngayon, sa korupsyon na nangyayari ngayon sa DPWH. Isa pa yung build project na yan is nag-start kasi yan kay Duterte. At sinabi ni Diskaya na nag-start sila sa DPWH by 2016. Kaya wag na nating pagtakpan yung katotohanan guys na ito talaga nangyayari na to is doon pa. Nag-root talaga yun doon at tinutuloy-tuloy na lang nila dito sa Unity. Again, hindi to political kumbaga kinukwento ko lang, sinasabi ko lang sa inyo yung galit na nararamdaman ng mga Pilipino ngayon kung bakit nagkakaroon tayo ng mga rally at itong panggagago sa atin ng harap-harapan. Isipin nyo yung mga bundok sinisira nila para gawing materyales sa mga DPWH project. Pero ang Angono, ang Binangonan, yung mga malalapit sa bundok, Antipolo rin, binabaha na sila ngayon. Sila yung nagsasuffer. Isipin nyo, binibigyan namin kayo ng pondot para lang sirain yung mga bundok. Tapos, in the end, babahain lang din pala kami. Diba? Parang nakakalungkot na nakakabwisit. Hindi rin naman pala napupunta sa mga flood control projects yung binibigay namin. Yung sinisira yung bundok, hindi rin naman pala napupunta doon. Saan napupunta, guys, diba? Wala rin namang napapanagot pa. Tsaka sa mga keyboard warrior na maraming eba sa social media. Huwag yung sabihin na porket yung tax exempted sa mga taong wala namang trabaho, na apektado sila, hindi naman sila nagtatrabaho, hindi naman sila nagbibigay ng contribution. Tandaan nyo guys, ang food natin, ang lahat ng kinokonsumo natin may tax yan. Ang bills natin may tax. Yung ginagas mo sa motor mo may tax yan. May digital tax na rin yan, ang Netflix, ang Canva, ang mga tools na ginagamit natin online. Kaya hindi ko maintindihan bakit merong mga keyboard warrior na ang tatanga pa rin hanggang ngayon. Hindi nila maintindihan. Nakulang na lang pati paghinga natin is lagyan na ng tax. No? Ganito kalala sa Pilipinas ngayon. Ako totoo lang, hindi ako masyadong nanonood ng news ngayon. Pero makikita mo rin ng mga sip kada scroll mo sa Facebook, yung hearing na nangyayari. Yung hatian, yung percentage na nangyayari sa kanila. Parang lumalabas na 70% ng buong budget para sa mga infrastructure natin is napupunta lang sa bulsa ng mga congressman na to siya mga senador. Nakakabwisit kasi 30% na lang halos yung natitira para sa proyekto mismo. Imagine magkano lang yun. Kaya nga gumuho yung Isabela Bridge, naalala nyo ba yan guys? Napakalaking corruption din na nangyari doon. Pinaganda lang nila gamit yung ilaw yung bridge, pero isang truck lang yung nakapagpabagsak sa bridge na yun. Imagine that. Sinong hindi magagalit, di ba? Tapos kitang-kita na yung kagaguhan na nangyayari. Parang scam na yung nangyayari sa atin, harap-harapang scam. Hindi na sila natatakot sa taong bayan.
nakasambulat na sa atin. No? Ang nakakatakot pa nito is pag na-tolerate pa to, para magiging norm na to sa atin. Socially na parang, okay lang, pinukupitan ako ng mga yan, wala na akong magawa eh. Hawak na nila yung police, hawak na nila yung authority, yung PNP. Kumbaga, ano yung susunod na mangyayari? Nakakatakot isipin. Pag tinolerate pa natin to, baka okay na lolokohin tayo ng harap-harapan. Na nagpapasweldo tayo ng mga taong to na hindi naman pala natin nakukuha yung serbisyo na para sa atin. Tsaka totoo lang nakakasawa na rin kasi yung puro hearing. Parang, tulad na yung sabi ko kanina, di ba? Sino ba yung nakulong sa mga cases na to, no? Kapag ka nag-hearing sila? Di ba parang drama na nga lang kasi nangyayari. Hindi natin alam kung merong action bang gagawin ng gobyerno. Kasi parang tingin ko sa kanila ngayon, kaaway ni. Parang wala nang malinis dun sa loob. Siguro kung buhay pa si Miriam Defensor Santiago, no, talagang napapa-facepalm na siya ngayon sa nangyayari sa atin. Gaguhan na talaga. Kaya hindi mo masisisi na itong mga taong to is magbuklod-buklod. Dalhin na yung laban mismo sa kalye. Nakidalo tayo sa rally, no, sa Luneta. Napakarami nun, guys. Hindi pa yun yung kabuuan ko na nakikita yung social media. Marami kasi yung nagmarcha sila pa Mindiola, halos 40 minutes kami naghihintay ng tropa ko na mag-end yung pila. Napakarami na. And sabi ko na hindi dapat tumigil yun doon lang. Kasi tinan mo, hanggang ngayon naggagaguhan pa rin sila sa Senado, sa mga hearing. Hindi na solusyon yung hearing lang. Hanggat paulit-ulit na nangyayari to, no, guys. Paulit-ulit din nating dadalhin sa kalye yung laban natin. Kasi wala na nangyayari, tinan nyo. Bumabagyo na naman. Ano naman ang mangyayari sa Maynila nito. Okay ako dito sa Baler. Medyo mahangin lang, pero ano naman mangyayari sa mga bahay na lugar. Yung nangyari sa Mindiola, guys, para sa akin hindi yun basta galit o trip-trip lang ng mga gang-gang ng hip-hop community. Para sa akin, representation na siya nung galit talaga ng mga Pilipino. Sila lang yung naglakas ng loob para ipakita yan. Kasi syempre, yung mga sumama doon, marami talagang professional din na bumaba doon sa level para mag-rally. At saka to the point na ang hip-hop community is bumaba sa level ng rally, ng corruption, in an artistic way. Ibang level yun. Ibig sabihin nun, ng seryoso sila. Ibig sabihin, ganun na siya kalala, na parang galit na sila. Kasi itong mga taong to marunong to magtiis. Marunong sila magtiis, yung mga nasa hip-hop community. Mga tropa kasi natin yung iba na sa nandyan. At yung mga ganyan, kapag ka nagkakainuman kami, usapang politics, parang, politika yan. Parang, let it be, no? Pero ngayon, nag-stand up sila, nagulat ako na sila pa yung nanguna sa pag-stand up dito sa korupsyon na nangyayari sa atin. Doon makikita na hindi na biro yung nangyayari sa atin, sa bansa natin. And yun nangyari nga sa Mindiola. Hindi naman talaga lahat yun pinakita ng media. Yung mga namatay doon na rallyista, no? May isa kasi akong nasa hip-hop community, may mga tropa tayo dyan na nakapag-video. Ako kasi hindi na ako pumunta ng Mindiola nun. Pero meron akong mga tropa na nag-video na nagbabato talaga sila ng tear gas, no? Yung mga pulis, no? Namamalo talaga sila, may nakapatay, merong naumpog, no? Sa semento. Meron ding duguan na nasa wall. Yung dugo niya parang ang solusyon na ginawa ng kapulisan is pininturahan na lang ng pula yung wall na yun, yung parang middle island kung saan may binaril, no? Doon mo makikita yung representation na itatago nila itong kagaguhan ng gobyerno, no, sa nilalaban natin. Pero on the side, itong mga pulis na to is wala rin silang magawa, no? Ginagawa lang nila yung trabaho nila bilang, yun nga, trabaho kasi nila yun, mag-control ng crowd, mag-control ng gulo, no? Pero kasi, meron akong tropa na pulis na ngayon. Nagsabi rin siya sa akin nitong one time na kung pwede nga lang makibato sa bahay hindi kaya, ginawa na niya. Ibig sabihin, itong mga pulis din na to, galit na rin sila sa nangyayari. Nusweldohan sila, pero at the same time, ninanakawan din naman talaga sila. Kaya wag natin silang sisihin, guys. Hindi ko rin masisisi yung trabaho ng mga pulis ngayon. Kasi trabaho lang talaga nila yun. Yung nangyaring sakitan sa Mindiola, in a dream world, no? Parang ang gusto ko nga mangyari doon, dapat umiwas na lang yung mga pulis. Pinadaan na lang yung mga taong galit. At tuluyan na lang talagang sinunog yung Malacanang na yan.
And again, yun nga, nasa Luneta ako nung time na yun. Pero nung nag-marcha sila sa Mendiola, yung group na yun, is nag-decide na lang din kami ng kaibigan ko na pumunta na ng EDSA. Kasi hindi nga naman kami makakapag-marcha kasi may mga dala kaming motor. Nakakala namin yung mga nagmamarcha na yon sa Pamindiola is pupunta rin ng EDSA Kalauna. Pero yun na nga, nangyari na yung gulo dun. Nagstay na sila doon, naglabas na sila ng sama ng loob. Na halos 100 plus na katao ang nahuli. And meron din daw doon mga professional na nahuli. Imagine, yun na yung galit ng tao. No? Parang, itong mga nakaupo na to is parang binabali, wala pa rin nila, ginagago pa rin nila tayo. Na kung ako tatanungin guys, no? Gustong gusto ko na rin talaga masunog yung Malacanang na yun. Yung House of Representatives, pati yung Senado na yan. Imagine, nagpapasweldo tayo ng mga crocs, no? Na hindi naman ginagamit para sa magserbisyo sa atin. Yung tax natin, binabayad natin sa kanila. Nawawala lang. So ano pang silbi ng mga opisina nila, no? Ng mga de-airco nilang opisina. Tayo nagbabayad doon, tayo nagbabayad sa kanila. Pero in the end, tayo yung kawawan. Sila may mga Rolls Royce na kotse. Nakita ko itong Zaldico na to, napakaraming eroplano. Hindi mo naman madadrive yun lahat. Nag-iisa ka lang, kahit sabihin mo mga driver ka, anong iahatid sundo nun? Pati yung sandamakmak na kotse nyo, 40 na kotse. Anong gagawin ko dun? Napaka-unrealistic, no? Ginagawa lang tayong parang bangko para makapagkulimbat ng collection nila. Imagine, nagbibigay tayo sa kanila. Wala naman nangyayari. Asan yung serbisyo na para sa atin, di ba? Isa pa sa mga keyboard warrior, huwag natin sisihin yung galit ng mga Pilipino. Isipin natin kung bakit sila nagagalit. Gusto kong tingnan dun sa angulo na yun, nagagalit kasi sila. Kasi may nangyayari, may maling nangyayari, guys. Magising na tayo sa katotohanan na itong nilalaban natin is baka wala talaga tayong papuntahan, no? Masyado na nilang control yung authority. Alamin natin yung totoong issue, no? Huwag tayong maging bulag, guys. Lalo na sa panahon yan. Harap-harapan tayong ginagawang tanga. Nasa harapan na natin yung tae, kumbaga. Pilit pang pinapalanghap sa atin. Papayag ba kayo? Ang baho na ilibing na yung, kumbaga, tanggalin na natin yung tae na to. Itong corruption na to, kumilos tayo. Maging open tayo sa nangyayari. Huwag natin sisihin yung galit ng mga Pilipino. Sa totoo lang, pare-pareho lang tayo nagbabayad ng tax, no? Ang difference nga lang kasi merong mga keyboard warrior na nasa comfort zone pa rin hanggang ngayon na hindi iniisip yung pangkalahatan na lagay ng Pilipinas, no? Nakakaawa kayo na nakakabwisit. Nakakaawa yung lagay natin, yung lagay ng Pilipinas ngayon. Kasi boboto tayo ng mali, tapos makukulong, tapos maaawa tayo, tapos iboboto na naman natin sa susunod na mga eleksyon. Na parang napansin nyo na yung nagiging cycle na siya. Hindi tayo nadadala eh. Lagi rin tayong nagkakaroon ng mga revolution, pag-aaklas, mga rally, no? Nagsimula pa yan sa EDSA 1. Pero nakapansin nyo, umuulit lang din. Umuulit lang yun. Then, history repeats itself. No? Nakakailang revolt na nga tayo. Nakapagod na rin. No? Isipin nyo, pupuna tayo ng mga tao na mga kurakot, mga tiwali sa gobyerno. Tapos yun nga, iboboto na naman natin. Nakukuha na naman tayo sa matamis na pangako. Tandaan nyo guys, hindi lahat ng araw nasa kalye tayo. Hindi forever na boboses tayo sa mga taong na nahimik lang sa mga bahay nila. Meron din tayong limitation. Hindi naman to trabaho eh. Kung trabaho lang to, sinesweldohan tayo para mag-rally. O sige, okay lang game. Pero nakakapagod din, no? Na ipagtanggol yung mga taong nananahimik lang, na gustong bumoses din. Ang masasabi ko lang, maging smart naman tayo. Nasa age of internet na tayo. Malalaman na natin kung ano yung mali sa tama, sa mga fake news at hindi, no? Pero nagpapaloko pa rin tayo. Kumbaga maging smart naman tayo. Libre na yung impormasyon. Huwag na tayo magpauto sa mga matamis na pangako nila. I-research na natin sa mga susunod. Nasa atin yan, magsisimula yan sa atin mismo. May kaibigan ako na lately nagtanong sa akin kasi nga nakita niya yung mga post ko na kung sumama daw ba ako sa rally sa Luneta. Sinabi ko oo. And sadly ngayon kasi PWD na siya. Tapos tinanong niya sa akin
tama daw ba yung mga naging desisyon niya, no? Tinanong ko, nagbaangan pa ako, sabi ko, tinanong ko sa kanya, ang alin natin. Tapos sinabi niya nga na PWD na siya. Tapos ganito yung nangyayari sa bansa. Nakwento niya rin sa akin na nahihirapan siyang kumuha ng pondo, ng budget sa PhilHealth. Tapos tinanong ko sa kanya kung sino yung binoto ba niya nung nakaraan. Kahit totoo naman alam ko. Alam ko na kung sino yung mga binoto niya nun. Kasi proud siya nun eh. Nag-shoutout pa siya sa Facebook. And ironically, PWD nga siya. Na alam ko yung desisyon niyang yun, hindi yun makakatulong sa kanya. Nagtanong ako kasi gusto ko magkaroon siya ng realization kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. And sinagot niya. Sinagot niya na Uniteam yung binoto niya. Ako, hindi ko na masyadong inungkat. Yun lang yung tinanong ko sa kanya. Then, doon niya sinabi niya, na-realize niya nagkamali siya. Tapos yun, doon na siya nagkwento. No? Na sinasabi niya na, yun niya, nagkamali siya. Na parang nagsosorry siya sa desisyon na ginawa niya kasi sa mga desisyon niya yung naka-apekto talaga. Pero wala eh. Hard lesson, you know. Parang yun na yung what you see is what you get, no? Kung ano yung desisyon na ginawa natin noon, kumbaga nagmamanifest na siya ngayon. Hard lesson, reality, ito na. And ayun na medyo mahaba na to. Hindi ko alam kung ilang minuto papalo to. Pero again, i-remind ko lang kayo na itong segment na to. This is my personal space, no? Bukod sa pagra-ride, pagta-travel at tourism. Ito lang yung space ko, kumbaga, para mailabas yung mga out of topic natin for tourism and travel. Pwede kayo magtanong sa akin ng kahit ano tungkol sa iba't ibang bagay, no? Politics ba yan? Social, paborito yung pagkain again, mga gandang puntahan na places, no? Pero this time, pagbigyan nyo lang ako kasi hindi ko pwedeng palampasin tong issue na to na nakakagago na talaga. Again guys, huwag tayong maging bulag, sarili nating bayan. Nagbabayad tayo ng tax, pinapasweldo natin yung mga yan, at tayo yung nagiging kawawan. Ang daming lubak na daan, ang daming sira-sirang flood control projects, ang daming bundok na sinisira. Maging aware tayo guys. Again guys, this is reality check. Pasensya na ako napahaba. See you sa mga next rides natin at sa mga susunod na topic natin. Anak ka ng poo! Talagang nuknukan ka ng sakim. Ang pagnakawan ng kapwa mo, paano mo naaatim? Di mo ba napapansin na kayo lang din ang nagtuturuan kung sinong tunay na salarin? Dispalinghado ang katwiran ng mga gago. Daang bilyon na pondo, tinangay lang at naglaho. Nakakabago din ang sumigaw ng pagbabago. Kaya wag nang questionin ang pag-aklas ng mga tao. Nakawatan, salbahing nilalang. Kaban ng ating bayan pinagsamantalahan. Sadyang walang puso at kaluluwa. Sila nagpapahirap dito sa ating bansa. Libo-libong kababayan, gutom at kahirapan. Buti nakakatulog pa kayo sa kalagayan. Sakit na kagustuhan, sakit na katauhan. Hindi pa rin pala nakakamit ang kalayaan. Balik na rin na ang watawat, hindi natutupad ang dapat. Salita ko ay apoy tutupok sa karapat dapat. Saluhin ang galit mula sa pagod na Pilipino. Damin bawat ngarat kapal